Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga ka-review natin. Latest news, grabe to, nagkasagutan na. Erwin Tulfo walang kawala sa matinding pasabog ni Congressman Richard Gomez. Nako, yun nga po mga kababayan, ilagay po natin dito sa thumbnail natin, tanggal ang yabang. Ito na mga kababayan, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Erwin Tulfo, napahiya po kay Richard Gomez. Tandaan nyo po, number 1 po ito lagi. Karamihan po, no? Karamihan po sa mga sample. Number 1 po si Erwin Tulfo, no? At tapos si Richard Gomez po ay dating artista at congressman. Alam nyo, hindi lang po makapit sa politika si Richard Gomez, pero magaling silang mag-asawa, no? Hindi lang sila, ayaw lang nilang i-try mag-national. Si Richard Gomez, nakakadami na sa akin ng paghanga ako eh. Kasi iba yung dating niya, hindi siya yung pangkaraniwan na si Tulfo, ang mga Tulfo po talaga, real talk po tayo. Pasensya na yung mga Tulfonatics. Mas more sila sa projection. Totoo naman nakakatulong sila, pero maliitan. Ano sila, yung typical na na radio program na meron ka, yung mga sanay tayo dyan may mga oldies, sanay po tayo sa ganyan yung may iluluhog ko po sa programang DCRH itong aming problema. Tapos tutugunan, no? Yung mga paisa-isa o isang grupo, kaya pong tugunan yan eh. Di ba? Panay angas pero kulang sa substance. Tama si sides. Yun po talaga. Ako tingin ko, pati kita nyo kung paano sila mag-project. Pati yung paraan nila na pag-English, kinakailangan may English accent. Nagsilaki ba sila sa Amerika? Curious lang ako. No? Si Richard Gomez, iba talaga pag yung yung discipline. Kasi siya eh. Semi-athlete. Actually, athlete talaga siya dahil nag-represent pa yan, hindi ako nagkakamali. Nirepresent niya pa yung Pilipinas sa mga sporting, kahit sa Southeast Asia, yung ganun, iskrima. Hindi lang siguro siya nananalo, pero yun po yung meron siya noon yung athletic na kaya sa tingin ko, inaaral niya talaga eh. At saka naging mayor siya ng matagal. Alam niyo, pag nagiging mayor ka, talagang persado kang matuto eh. Paano maging pinuno eh. Diyan kasi sa Congress, sa mga Congress. Paano mga kababayan, no? Itong mga Tulfo po, maganda lang po sila sa pakitang tao. No? Pakitang tao, syempre. Nagkakaalaman po yan in the long run. Like for example, kaya Raffy Tulfo, di ba? Ang ganda-ganda sa una, simula. Tulong dito, kaliwat ka ng tulong sa programa lang nila pala. Hanggang programa lang radyo lang pala kayo eh. Nung nanalo na mga kababayan, nako, bumaliktad ang mundo, ha? Wala eh. Hindi na may pagtanggol. Ha? Ang sambayan ng Pilipino. For example na lang po dyan, yung loto, di ba? Bigla na lang nilang, hindi natin alam kung anong rason nila, kung bakit hindi na natuloy yung investigasyon dyan sa loto. Pwede kang upo lang. Si Lito Lapid nga, pinakamagandang pinakamagandang halimbawa eh. Napakatagal na po sa Senado. Nakakasurvive siya ng hindi naririnig ang boses. Pero ito si Richard Gomez, mukhang talagang may potential to na maging senador balang araw. Kasi sabi niya nga, di ba? From center ng drug dyan sa region nila, naging pinaka-progressive, no? Na city, yung Ormoc. Totoo po yan, yung Ormoc. Tingin natin, mahirap na lugar yan. Pwede, no? Pwede yan si Richard Gomez. Pinahiya po ni Goma. Ganito po yan, nag-privilege speech po si Erwin Tulfo. Ito po, meron siyang gusto na yung speech niya, ang laman na speech niya, gusto niyang baguhin yung isang batas na parang yung mga media dapat kasama pag yung mga hulihan ba ng droga. Hindi ko... Mga kababayan, tanggal po ang yabang ni Erwin Tulfo dito po kay Congressman Richard Gomez sapagkat parang itong si Erwin Tulfo po, no?
ay natutulog dyan sa kamera. Ha? Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Dahil sat-sat lang siya ng sat-sat. Yun pala mga kababayan, yung sinasat-sat at sinasat-sat niya dyan sa kamera, tapos na pala yun, irebisa. Ha? Tapos nang irebisa at nandun na po sa Senado, ha? Hindi pa nga lang napipirmahan. Na-aprobahan. Ganong makuha eh. Basta yung batas sa droga, yung mga panghuhuli, pati hanggang dun sa yung ano, yung kinakailangan yung media kasama ngayon, no? So nag-practice ng English si Erwin Tulfo kasi narinig yata ni Erwin Tulfo na galing na galing. Galing na galing po ang lahat ng mga kapanalig nila kay Luis Tro. O siguro na ay ganun pala. Para magmukha akong magaling. Kasi number 1 senador ako eh. Ang nakikita naman nila dahil Tulfo lang ako. Kinakailangan magmukha akong magaling. Kinakailangan ko ng American accent. Kaya nag-speech po ng American accent. Antindi. Kala mo nasa American ano ka eh. Nasa American Justice League. Di ba? Ngayon, pagkatapos niyan Wala tayong mapapala dito mga kababayan, no? Kung magaling ka lang mag-English, no? Kung wala naman sa puso mo, wala kang malasakit sa ordinaryong Pilipino. Yung totoo, yung totoong malasakit, hindi po yung malasakit for the sake of the camera, no? Popularity. Hindi po ganun gusto kong ibig sabihin, no? Kahit yung bagang hindi ka tutulong ako, bahala, hindi ako sumikat, basta tutulong po ako sa inyo. Diba? Ito sila eh, iba po ang ano nila eh. Parang iba po yung pagkaka-train nila. Kasi nga po nasa journalism na sila eh, di ba? Alam niyo naman po ang mundo ng mainstream media mga kababayan. Kailangan maganda kang tingnan, maganda kang magsalita, tumutulong ka. Yan, yung tatlong yan mga kababayan, pag yan nasa sayo na yan, no? Nako, talagang tatangkilikin ka talaga, ng masang Pilipino. na speech, siyempre, pwede ka bang tanungin? Di nagtanungan, Inglesero din pala to si Richard Gomez. Pero mas magaling nga lang mag-English si Richard. Filipino-English niya. Ang sinasabi ni Richard Gomez, kayo po ba ay miyembro ng Committee on Drugs? Basta yung committee sa drugs. No, because I'm a member daw siya ng House Deputy Speaker. Majority floor leader. Yabang talaga eh. Assistant majority floor leader yata siya. Hindi po kayo member, no? Assistant majority floor leader kayo. Okay. Ngayon, dahil assistant majority floor leader siya, hindi siya member. Pinagmalaki pa. So, tinanong ngayon ni Richard Gomez, para saan po ba yung inyong privilege speech? Nambara pa. Kung nakinig ka lang, if my colleague just listened Nako, to a while ago, pahiya talaga. Kasi kung na-realize na si Luis Tro, dahil may accent, matalino. Para magmukha matalino, di ba? If my distinguished colleague only listen, hindi ko ako nag-English with American accent na matigas ang dila. Sabi ngayon ni sabi ni Dali no. Richard Gomez. Binalatuba siya eh. Akala, sana nakinig ka para hindi mo tinatanong, parang gusto ni kaya the reason why I asked Mr. Speaker, because we in the Committee on Drugs pala si Richard Gomez, natalakay na yung mga sinasabi mo. In fact, naipasa na natin yan. So yung gusto pa lang mangyaring pagbabago, gusto ni Erwin Tulfo, fencing. Gusto ni Erwin Tulfo na magkaroon ng, anong tawag doon, yung pagbabago sa batas, amendments, no? Gusto ni Erwin Tulfo na i-amend yung batas
Ang punto pala ni Richard Gomez, inamend na namin yan. No? Inamend na namin. Kung nakakasubaybay po kayo dito sa committee, So, dyan mga kabayan, yan pong yung sabi kong tanggal ang yabang. No? Medyo dyan, napakamot-kamot na dyan si ano eh. Kung napanood nyo po, no? Napakamot na si Erwin Tulfo, tapos napaano sa mata niya dito, no? Yan, dahil nga po, nako, hindi siguro kayo, hindi kayo updated dyan sa camera, no? Iba siguro yung trinatrabaho nyo. Ha? Pamimigay rin yata ng ayuda yung ginagawa mo, sir. Ha? Kaya hindi mo alam yung mga nangyayari dyan. Tapos makikialam ka pa. Hindi ka naman pala member ng ha? Ng Committee on Dangerous Drugs ng Kamara. Tapos pa-privilege speech ka pa patungkol sa kanila. Di ba? Kung ako kaya Congressman Richard Gomez, medyo napahiya kami doon. Kami mga miyembro, no? Ng Committee on Dangerous Drugs. Bakit? Isang hindi miyembro, no? Pinagsasabihan kami na ganito ang gawin namin. Na wala naman siyang alam. Kaya dito, sampal sa pagmumukha ito, ni Erwin Tulfo na dapat minsan, maging aral, no, sa kanya. Ha? Na minsan, pag-aralan niya muna, magtanong-tanong muna siya. Ha? Diyan sa kamera kung ano ba ito? Okay na ba ito? Baka mapahiya tayo. Nako po. Eh di napahiya nga mga kababayan. Nagmukha kang basang sisiw. Representative Erwin Tulfo. Nagmukha kang basang sisiw kaya Congressman Richard Gomez, palakpakan po natin. Di ba? Kung hindi ba naman kayo, puro landan lang kayo kayong mga Tulfo, no? Puro lang kayo ganito. Tumulong kayo ng talagang yung sa gawa, huwag puro salita. Nako. naipasa na namin po yan last Congress at ngayon po kasama pa rin yan sa pinag-usapan. Alam nyo, kung ako yun, na-realize ko na, di ba? Kung na-realize mo na meron na pala, meron na pala. Pasensya na, hindi ko alam. Tutulong po ako para maging batas ko. Di ba? Kaya siya napahiya Kasi una, maring hindi niya alam. Ngayong nalaman na niya na nabago na nila Richard Gomez sa mismong gusto niyang baguhin yung batas. Ngayon yung gusto niyang pagbabago, ginawa na nila Richard Gomez. Kung ako yun, dahil ako naman ay may tiwala, hindi naman ako, mga inseguridad lang po yung hindi umaamin ng pagkakamali. So, ang pagkakamali niya, hindi pagkakamali dahil mahina utak niya. Ang pagkakamali niya, dahil may kahinaan ng kanyang utak. So, ibig sabihin, na-amend na po nila Richard Gomez, naghintay na lang sila ng counterpart. Ayan mga kabayan, tapos sinabi niya pa na nung nabuko na siya, nung nabuko na walang alam ka-alam-alam, sabi niya, pag nandun na tayo sa sa Senado, yan. Pag ang inyong lingkod ay nandun na, parang ganun po pero it's not the exact word mga kabayan. Aayusin natin yan, mga batas na yan. Nasapal pa rin ulit siya ni Congressman Richard Gomez, no? Sabi na, yan, Mr. Senator, tinawag na po siyang senator, no? Malaking kahihiyan po ang idinulot, ni Congressman Richard Gomez dito kay Erwin Tulfo. Tinawag na pong senador, hindi pa man nananalo. Di ba? Pero, kung ako ang tinawag na ganun, mga kababayan, it's not the usual appreciation. Pang-insulto yun sa iyo. Nayutak ka. Diba? Wala kang alam. No? Nangangarap kang maging mataas pa. Pero wala ka naman. Diyan pa lang, hindi mo na alam. Nako, nanggigigil tayo, no? Gustong maging senador, pero hindi alam kung anong nangyayari sa kanyang kapaligiran. Bakit gusto maging senador? Baka iba po yung purpose ninyo, kaya gusto ninyong maging senador? Ang tatanong lang, mga kababayan, baka iba po yung purpose nila, no? Kaya sila tumatakbo ng senador.
Hindi po para no, magpatibay ng batas kasi walang alam eh. Diba? Diyan pa nga lang eh, sa mababang kapulungan, wala ka nang alam. Paano pa kung mapunta ka na sa kataas-taasan? Well, anyway, ano man ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito mga kaibigan natin, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.